Mayong hapon kandunyans, no? Si Nicolas Latsiga kanto ni Digital News. Ari kita diri subong sa Hacienda Asia Plantation Incorporated at ubang naton upod naton bali sa square table discussion na lang, hindi man round kay square ini siya. Na upod naton si Jimmy Dibuyan ang Comrel Manager, Community Relations Manager sa Hacienda Asia Plantations Incorporated o kung ang ginatawag naton nga Happy. Yari kita diri sa pagpasanag upon sa pagkuha gigla sa mga matulid nga informasyon party sa ang pressing issues, no, nga nagaluntad diri sa Banwasang Kanduni para maathagan man ang aton pumuluyo diri sa Kanduni, no? So mayara kita pila ka mga pamangkot kay Sir Jimmy para makahatag siya sa mga tulid nga informasyon, no? Sa nagpadayon nga operation subong sing Hacienda Asia dito sa Barangay Gatuslao. So ang una naton guro kay Sir Jimmy pamangkot, ang amon na batian nga naga-full blast na ang inyong operation subong kagang hiring ninyo dito sa Babaw para sa ato nga plantation. Sige, salamat sa lagang Mr. Latsika. Before ko sabton, gusto ko na magpasalamat sa inyong paghatag sa oportunidad sa Hacienda Asia Plantation Incorporated nga mapatag ini nga mga bagay para sa sanagan sa pumuluyo sa Kanduni. Actually, gusto ko nang pakilala, ako si Jimmy Oxenia Dibuyan, taga-Sipalay gid ko. Taga-Sipalay ko, tapos ako ang current nga silingin sa Latsika nga current gid ko nga Community Relations Manager sa NAPE. So, sa subong, actually, medyo usapan pa, medyo arat na kami sa second stage na sang plantation sa Happy. In fact, karon may mga 405 na kami ka-empleyado. And almost 75% sina mga taga-diri sa Kanduni, laban taga-Gatuslao, taga-Tigmaya. So, bali, nag-increase na galing ini siya. Kay last nga, ginpadala ni Ma'am Angelica Esparis sa ako na daw more than 200 plus na dito ang nahayat pa lang. So, that was first quarter in 2024. So, bali, nag-increase na kita. Sa subong anong target naton pagid nga sa aton hiring? Mga makahatag benepisyo mismo sa pungloy sa Banwasang Kanduni. Actually, this month until next month, may target kami subong nga magdugang pagid kami 115 pagid ka workforce para sa amon mga trabaho. Kay subong aran na kami sa plantation stage, halin na kami sa amon nga nursery, sugod na kami tanong sa aton pamuel. So pero probably next year maabot na ni siguro 600. Kaya ang amon target sa 2026 target na posibleng workforce mga 3,000 gid katao. Kadako gali ina nga makinanglanon nga tao, kag kadako man nga bulig ina para sa Banwasang Kanduni. Kay imagine nato, no, kung mag-amon nga biskan sa minimum lang nga rate, no, nga sa salary o konsweldo, standard minimum nga sweldo sing isa ka trabador, dako-dako na ina nga bulig diri sa Banwa. Kag ang sirkulasyon balasang kwarta, mas maga-develop pag ang aton Banwa tungod dira, no? Kaya iti makita naton nga sa subong, mismo ako, no, personally makita ko ang sitwasyon, ilabi na kung payday sa inyong sa Happy, nagagutok balay ang aton bugto nga iti machine diri sa Banwasang Kanduni. Kung kisa na budayan kami kay kung kisa hindi pa kami makasagot kapil pa magdugang ang aton nga mga beneficiaryo sa 4Ps, no? So nakibot lang mismo damo na tingala, no? Nga amo na galit ka improve ang Banwasang Kanduni. So padayon kita, no? Sa subong ano nga mga posisyon, no, bakante nga posisyon ang aton kinanglanon kag ang mga requirements sa aton nga hiring. Actually, ang before ko na sabton, gusto ko lang nga balikan tong aton istoryahan sa sweldo. Actually, ang minimum namon nga sweldo sa unskilled 440 pesos
ang adlaw. Unskilled na siya. Oh. Pero itong mga skilled worker, nag-range siya 550 to 650. May mga allowance na ang mga skilled. Eh, siyempre, of course, operators like that, mechanics, Oh. so mga risky kayo ng trabaho. Sa karon nga stage, ang amon ng mga ginakinahanglan nga tao sa plantation, kinahanglan kami sa mga transfer sa mga seedlings at tanom. So, Okay. of course, panipalo up na ang mga abuno. That's why, expect na padayon nga magdugang gid kami asang tao. Subong sa nasiling ko na, madugang kami sa sining bulan o hasta next month, mga 115 plus may ara pa gid kami idugang. So, ang posible gid nga mga requirements nga kinahanglan nga una, kag pinakakinahanglan gid TIN. Ang atong TIN number, siyempre requirement na kay para ka-contribute na taboy sa atong gobyerno. Ay, kung lagi na Kinahanglan. Ay, po talaga. So, makakuha na sa ng tin, may interview na ang tao, dala sa iya bisin niya bayudita at iba niya nga papilis, interviewon sa HR, tapos kung makwalify siya sa trabaho nga ginakinahanglan, then that's the time require sa namon police clearance, mga nga kinahanglan, iba nga clearances na halin sa aton ng gobyerno. And isa pa yung naka-importante, once nga mabato na siya, may siling HR siya, sige, kuha anak ka medical medical certificate nga pwede ka sa trabaho, isa pa gid sa among gina-require nga magkuha na ATM. Subong sa siling na ina gagutok ang ATM kami gapagi sweldo sa among tao para klaro ang sweldohan na yun makita para hindi plus gid ginatago ang sweldohan na yun. So, amo na siya ang last week, no? Or last 2 weeks ago, nga nang in-experience namon, nga kung di sa nakahihom ako. Kay may nagkanto bala sa opisina bilang peso office man, no? Sa kanto ni, may nangayo dito sa akon, sang peso account certificate. 50 daw, hindi naman yan namon. So, paso na ko lamang. Kung mismo ako sa mga kaugdanan ko nga peso sa province, nga daw wala man kami na-encounter sing amo sila nga certificate. Singulay gin-check ang requirements. Galing kang peso nga iya ginapangita ya, PISO. Kung ting advice ko, kadto ka mo yan sa bangko, hindi niya amon. Kay peso ko ya, PISO. So, first time, kag nakakadla, nakayuhom ako balangat. Mga requirements nga kasubong sa ibang bago lang mo. Kung din naton sa mga bago employed, nga i-guide sila. That's why nga biskan kami, nagabulig kami nga makakadto dito sa BIR. Ga-advise kami. Kaya imaginon mo, kung gabaton sila, ang tax wala nga nagasulod, hindi magkadto sa iban, kay may kabahin ang banwa sa kanto nitira. Hindi lamang sirkulasyon sing kwarta, no? Kundi ang tax nga nagasulod, may party ang banwa sa kanto ni. Kagina makakataas pagit sing aton nga local revenue collection. Hindi lang nga masalig kita sa allotment talin sa nasyonal, mas manami pa gid ako naggadako ang aton koleksyon diri, no? So isa na siya ka-positive gid katama. Ang tao mismo sa ako nakita, no, ang rate diri nga normal sa nagaobra sa uma, mga nagapangilamon sa kampo, says daw hindi maglayo sila obra dito sa ambal nimo nga unskilled nga 440. Almost double ang amount mong ginabaton. Kaya ang rate diri alas 250, no, daily. Ang ginabaton sa nagaobra sa Mamungkon, no, mga nagapangilangon sa kampo. Dito sa inyo 440, kadako balas yung diferensya, almost double ang amount, no? Di dako-dako na inay nga bulig para sa bakit. Hindi lang subong. May mga pananawan patanga sa sunod ng mga binulang gag tinuig mga gadugang bagit ang mga gadugang. Subong sa naistoryan na kayo na ang atong target usually 3,000 ito ang may plano kayo makatundog kami sa processing plant para diri ang panta mismo sa aton sa kanduni. So makapadugang pag isang trabaho, makapadugang pag isang taxes ang benepisyo sa pumuluyo. Actually, I was in Zamboanga sa mga siguro March or April. Na-compare ko ang lugar nga may palm oil kag ang mula. Nagkadto ko sa Guban, sa Siraway, Zamboanga del Norte. Tapos nagpamasyar kami sa Ipil, sa Titay, sa Puruan ng mga munisipyo. Ang ilang bukid, Baren, Kalbo, Brown. Pag abot mo sa Guban, green na nang imo makita. Kay puno na yan sa medyo 3 years old na sobra, 4 years old, 8 years old na. Green na halos, may vegetative cover na. Tapos atong iban ng mga space nga wala yan sa matanuman sang
palm oil, gintanong pagid namon creeping mine na para daw na para ma-protect Ma-protect ang ang moisture slope. kag ang slopes kag ang mas conserve ang soil. So singko, ang ako na pananaw, amo na ang matabo sa Datuslao, particularly sa Tigmaya, nga almost ang makita mo even summer green. So may vegetative cover. And at the same time, subong gani nga wala pa maayo tanong, pero di nakatugnaw, Oo. gafag na. How much more kung damo lang vegetative cover? It would be another Baguio of the Southern Negros na siguro matabok in the future. Hindi lang amo na ang iyang dalon sa community. O balik kita no. Halimbawa no, sa mga aplikante naton nga naghantuman makasulod obra sa Sinda Asia, sa diin sila pwede makasubmit sa ilang mga application letter. Actually, ang application pwede submit dito gid sa site office. Kay si Ma'am Angelica dito na ga-office subong. Dito na siya. Oh, dito ang processing ng mga papel. Kay laban nag-apply dito man dapit, so mas pabor sa mga taga dito nga lapit ang ila-applyan. Lapit ang opisina, lapit ang follow up, tapos ang di maayo budlay ang transportation. So amo na siya ang conveniente dito sa babaw. So bringing closer to the people. Yes, oo. Sino ayan ang mga priority naton sa aton hiring director? Actually, ang priority bigyan namin, ang mga claimant nga ra ang sikler sa ika. O, amo na sila ginatagaan bigyan priority sa application. Actually, kung anong skills nga pwede sa ila or anong trabaho mag-match sa ila nga kapalit, amo na yung ginagawa namon. Kung wala na gid, that's the time nga basi nga rin sa ubos sa taga-kanto ni di o taga-damutan nga lapit-lapit nga gusto mag-ubra. Pero una gid ya, in fact, laban sa mga 75% sa among trabahante, subong na 405 niya, 75% sina taga-diri gid sa kanto, taga-dira sa Babaw laban. Mas maayo no. May mga babae pa kami nga nakatrabaho to sa mga wedding at fertilizer, laban na yung babae nga ubra kay para hindi niya bugat nga trabaho sa mga female workers. So, in the future, I will provide you, sir, sang pila ka percent ang babae nga na-employ sa mga survey. Para, of course, we respect sa babae, sa gender bila nga sensitive. Kaya ginakwat ang gender sensitivity bala, masabat nato ng mga pamangkutanon sina. Kag mismo kami bilang peso manager man sa Banuasang Kanduni, isa na siya sa mga masami namong ginapamangkot, no? Pila ang halimbawa magpamangkot kami sa mga kumpanya katulad ninyo, ang ginapamangkot naman pila ang bakante, no? Pila ang aplikant, pila ang ginhire, tapos ang pamangkot pila ang taga-diri, no? Pila ang pila ang local hire, kag pila ang babae kag lalaki, no? So may mga follow-up pa kami dira nga pamangkot, may ginabaton kita nga senior o kung KWT. Actually, damo kami doon nga senior. Ng mga claimant man pala, so pinasay namo siya sa mga light jobs, na preparation sa sudanan ng seedlings. Kaya siyempre, amo na subong gidyan rin nga ang mga senior citizen kapabol pa yung offer, hindi ka i-deprive tagaan the opportunity. Kaya actually, ang mga senior, mga 60 plus palaya, kayang-kaya na mo trabaho mo. Full of experience na sila sa trabaho. Ang knowledge nga sa trabaho, hindi ka na imabaylo. Dason ko mga pamangkod daw, medyo amo ginisya ang pressing issues mo sa Banuasang Kanduni, kaya ti damo uring-uring nga damo kuno problema ang mga duta, dira damo na displace nga mga farmers. Ano katukod ini? Na-display sila, sir, o na-relocate o anong busilin mo, sir? Ang ilang lang na apektado ang ilang nga duta nga ginauma, ang ilang kuno duta. Actually, sir, ang ginhatag sa amon sa DNR nga IFMA, ang Integrated Forest Management Agreement, kaya ang area for the last 60 years wala sa major gidya nga development. In fact, sa whole nga 6,300 hectares na IFMA, kagamay-gamay lang sa porsyento nga develop. Tapos 60% sina sugarcane, which is kung tanaw mo ang layi, hindi niya pwede sa mga kabukiran, tanuman, particularly sa mga public forestals ang tabo. Ang amon sumong kuan nga tandog, ang mga wala pa development. So actually,
in the near future ginapabalo na sila namon nga sungod bigin award na sa amon sang diin ara gitma amo na sila yung gamiton nga duta kay siyempre ginobligar kami sa gobyerno nga developon pangitaan kami sa gobyerno sa report na mga performance at the same time lubayad kami sa duta sa gobyerno for the next 25 years. Kahit i-considering ang banwa sang kanto ni Alus Forestal ini siya mo amo na nga kagamay ganin sang iya gidya nga correction sa tax tungod nga Alus kalabanan diri untaxable. Okay, Forestal. Then ang Gatos Lao, which is the biggest, no, ang pinakadako nga land area ang Gatos Lao mismo, almost half sa banwa sang kanto ni Gatos Lao. Barangay Gatos Lao. Kaya ito mga 9,000 hectares na dahil nga pa. So makita naton nga halos sa tira ay saktong hambal mga 460 years. No, kay kung ibase naton sa history, masubra gani 60 years pa kay di nag-start diri ang lagi halos mga panahon sang Ilco. Ilco. Mga 1950s siguro. 60s. I know nga ang IPMA 2019 or 2009. 2009 ang IPMA. Okay. 2009. So pero little kami naka-plaster na gid maayo nga preparahan namon tanan. Actually, hindi man aprobahan sa DNR ang di kami tagaan IPMA kung wala kami plano. So masubmit ni gid plano, ginpreparahan ginamon gid planuhan kung anong buhaton para sa development ng lugar. Kasi siyempre hinanglan and pa we are task nga may compliance reporting kami kung ano na mo nahimo sa IPMA ang ginatag sa gobyerno. Hindi ni siya basta-basta yan may obligasyon ni nga nakaupod sa IPMA ginhatag sa amon sa ining Forest Management Agreement may kaupod ni siya nga obligasyon nga pagatumano particularly sa environment amo na siya ang mga tabo ang iban ng mga social development corporate social responsibility nga mga programa nga among tugahon sa lugar. In fact, last May nag-start na kami medical mission. Amo kayo mga 300 siguro. And this coming November, we will have again isang medical mission. And may upod pa na dental. Hindi lang doktor, may dental pa. Maybe next year, pag maplastaran namon ang program at budget, may mga para naman kami sa kabataan yung mga operasyon tuli na himuon. In fact, last day, nagkanto kami sa mga eskwelahan kaya siyempre host community na natin mo. One of our concerns is education also. Naglagaw kami dito sa Gatos Lao Elementary School. Tanaw kami kung anong pwede namon mabulig para of course edukasyon ang aton isa man nga kinahanglan para mag-uswag ang lugar. In fact, dito sa isa namon sister company namon sa Zamboanga, the company provided gani service vehicle sa mga kabataan nga nag-eskwela. Possibly in the near future, pag sugod na natin production, taga-income na ta, possibly isa na sa akan ng pagdulungan. O nga ma-assist sa edukasyon at sa pagpatubo sa kabataan. And also sa sports. Literal, possibly may mga sport program din kami ngayon. Kaya nakita ko man sa isa ka Facebook post ang abyan ako nakita ko man dito sa Barangay Gatos Lao ang mga visitation ninyo. Kaghapigit ko nga na kuanda nagatuman kamo sa inyo community relation bala. No? Kaya makita natin ang benepisyo ara na gid sa tao. Hindi lamang lantaw naton nga negosyo ini siya, no? Kundi ang benepisyo mismo sa locals. Sabay ang development sa community. Kaya hindi lang yan nga income mo ng income mo, kundi nga isa pa sa among ginhandom balang araw, posible nga magtukod man kami clinic, hindi lang niya kami nga trabahante sa serbisyuhan, kundi dala ang aton nga host community. Siyempre, kalayo kung maglagan ka, may gamay nga sakit ka, kinanglan ka medical assistance o medical attention, layo imod laganon, so pinaka-immediate ito. Litero na muna, kaya siyempre ang among trabahante, kinanglan man sa muna. Siyempre, so ara man sa lugar ang clinic, i-involve, idalo na lang natin ng community. So isa na sa amon ng ginapananaw, part na sa amon nga obligasyon sa komunidad. Ginapananaw, ugani nga daw mabalik ang Barangay Gatos Lao nung aming sentro noon sa Banwas. Ang kanto ni kaysa during sa times ng kwan, laging positions nili, ang Barangay Gatos Lao naging sentro mo. Halos naging sentro sa economic activity sa Banwas. No? Ito sige-sige. Oo, sige. Dito konsentrasyon niya sa kwan. So nadula lang siya sa
nakalbo ng kabukiran eh. Pero comparing sa laging sa una, niya ang sustainable development niya ang pamuel, kisigi niya. Ang ato niya pag untat sang kahoy, wala na. Magubos ang kahoy na. For the next 25 years nga amon igma, sige-sige kita may production na. And at the same, kung mag-renew siya for another 25 years, as amon nga siling isang layin mo, na ma-renew mo liwat, another naman na production for the next 50 years. May ara yan na economic activity diri nga katabo. Tapos siyempre may other pa na siya nga epekto sa palibot ng mga ekonomiya nga magsabay da, mga negosyante. May istorya ng isang nga diri sa ubos, titulado Yayaduta. Silingnya kanami singa bisa magsagod-sagod lang ko baboy ko baligya ko sang karne dito kada sulyo may gamay mo kita Siko, yes, isa na sa mga oportunidad nga posible matabo. Siko bisa magbaligya lang da inasalon hapon at siya hapon pa. Kung ganin do may nagalibod-libod na dito sa na monitor namon. May ara na pati isda dito. Dito na nagalibod kiti malabayan ko dira kon biskan sa Sabado lang, kada mo dabot lang motor dito nga binarking na, no? Sa Bangkaws. Kuya mo na nigali activity diri sa Tigmaya, no? Gabantay na istudan, lumagagi. By the way, ano pagid magiwas sa kwan? Ano pagid ang mga plano kung programa sing Hacienda Asia? Hindi lamang para sa Barangay Gatuslaw, kundi sa kabilugan sa Banwa Sangkan duli. Of course, isa sa mga pananaw pagtindog sa aton nga processing plant, of course, employment, tapos mga transfer sa skills sa community, plus of course contribution niya sa cover sang kanduni, coming from taxes of course kami siyempre. Plus ang silong sa restaurant na kailangan sa circulation sa kwarta maganda po pagit kasi siyempre plus mag-create pag na siya ibang industriya. Ang iban ng mga negosyante nga palibot sila posible nga magpalibot pag isla related sa sinegosyo nga muna. Posible ang isa sa mga byproducts sang processing sang aton nga palm oil ang yablang medyo mga kana pwede ka mag-manufacture kandila, toro wax, mga habon. Later on, pag maplas ka ng factory, later on pwede ito na amat-amaton nga mga label sang pakatuan sang aton nga ekonomiya at sang aton industriya. Hindi lang siya isa. In fact, ang Pilipinas kagamay pa lang niya sang area nga natanuman tayo sang palm oil, 92,000 hectares. While ang Malaysia at Indonesia 6 million hectares na yung Malaysia, 8 million hectares na ang Indonesia. That's why ang 1 ringgit sa Malaysia, 12 pesos. Grabe na asinso. Gulpi lang niya asinso sa Malaysia. Ang tanan ng mga rubber tree nila to, pamatay nila, ipa-islan nila palm oil. Grabe ang demand sa palm oil. In fact, sa aton, 100% sa aton demand, 8% pa lang yan ang satisfy. So, 92% pa ang market, local na nagawlat sa aton. Yung kay kadang opportunity sa nga ano ba products ang oil nga ma-produce naton sa Palmas Nina. So ti away lang ta nagalimit. Why ako ba ang mga pananawan sa future? Kay in fact na istorya sa mga amon mga executive sa amon mga boss nga ibang nga banwa gani yang mangkot nga diri sa amon banwa way ko project nga muna. Swerte kayong kanoni diri na muna. So, sa ito nakita, no, kahit basta gani sa kaisipan o kung sa padayon nga pag-develop sa isa ka lugar, abis ka na no, pa nakaayo ang purpose nimo. May ara gidya pipila ka porsyento nga mago against ang sinaiya ka vision. No? Sa subunti nangin controversial ila biligi ng atong tinalangga nga mayor tungod nga ti ginpasulabi ang tikang nga para sa ka-benepisyo sa kadamaan, hindi lamang sa pipila ka tao. Iti kinanglan magsakripisyo para dira, no? So kinanglan tayo development. Actually, sa amon nga side, ina mga challenges sa mga actually wala na mo gina-consider na hindrance sa development Hindi challenges sa development. In fact, ang akong previous nga trabaho sa ibang nga sa unang kumpanya, I was a mining engineer. Siyempre, kita ka naman nga ang
finite ya ang mining. Once nga maubos ng resources, parehas ang laging, wala na. Okay na tayo. And ang yabili niya sa environmental destruction. Ang palm oil ya, after 3 years, may vegetative cover ka na. Oh. Ang mga barilan mo, matawag na green. May makontrol na yan sang scouring o kung pagmalas ang natuta. Oh. Kaya may tabon na, may canopy na tabon. Sa mining, wala na. So, I was so happy nga ginimbitar ko nila, itrabaho ko man sa Binasa muna, community relations man, nalipay ko nga silko. Maybe, God give this opportunity for me to atone my sins sa environment. Nga tanuman na, tanaw na tasubog niya, grinon na na. So, amuna siya nga, ako nalipay ko. So, hindi lang ang passion ko, hindi lang yung siling na trabaho, kundi gusto ko nga, before I retire sa place, kita kong green na ang kanduni, particularly ang gatos lao, subong sa nakita ito sa Zamboanga del Norte. Nga comparing sa mga tupad niya ng municipality, siya ya green, ang tupad niya ya brown, during March ng bulan. So, bali, amuno siya ang kuha natin, balangati, ibalik natin. No? Green. No, ibalik natin. So, kabay pa no, tapuson tanay ini, kabay pa nga maka-chance ko liwat sa inyo kung gusto ko makasaka dito For sir, bigyan kami sa inyo. sa site para Makakita. makita man nato ang sitwasyon dito, ilabi na kita gusto ko man makita ang working condition. Hindi lamang bilang si kanto ni Digital News ko di bilang peso manager ninyo dito sa Banwasan kanto ni kay nakabili bala ako nga sa mga requirements ko, kina-require ng happy nagasabat kita yon, no? Isa na siya ka positive side plus ang isa ka well-established nga company. Oo. Nga hindi nga fly by night lang kundi naga-comply sa tanan nga mga Kung ano requirements. gina-record, kung ano ginanaman sir. So kabay pa nga makataklan kita dito kag Of course, makatanda sir. sing actual nga Welcome ka kayo sir. Kaya gusto naman man makita dyan mo. Budlay nga istorya lang ta. Makita mo kung ano ang sitwasyon. Then you can judge kung ano bidya o kung you can comment kung ano yan nagapapagod dito. Okay, kanto niyan so sa liwat si Mr. Jimmy Dibuyan, ang Community Relation Manager sa Hacienda Asia Plantation Incorporated. Madamo gid nga salamat sa time sir. Nagkabay pa mataga ng aton pumuluyo sa Banwasan kanto ni kung ano ang tindog sing Hacienda Asia Plantation Incorporated, no? Nga kachimpok sa liwat mas matagaan naton pagid sing maid o kag tulid, no? Yes sir. Yes, Ang sir. sabat ang iban nga palamang putan. Yes sir. Hiling ko sir. Salamat katuni, salamat gid sa opportunity ginhatag nyo particularly kay Mr. Lachica. Ang kay Mayor nakitagaan niya kami opportunity nga to do business sa kanto ni. Salamat gid. Mayong hapon sa tanan.